Magandang araw po sa kanilang lahat. Good afternoon, everyone. Itutuloy na po natin ang ating pagbabasa ng ating banal na Biblia. Sa ngayon po, nasa Genesis chapter 35 na po tayo. Ano po ba meron dito sa Genesis chapter 35? Ano po ba yung nilalaman nito? So dito po sa chapter 35, ito po yung binless ng Diyos si Jacob sa Bethel. Ito rin yung pagkamatay ni Raquel sa kanyang panganganak. At kung sino-sino ang mga anak ni Jacob. At ang pagkamatay din po ni Isaac. Yun po yung nilalaman ng chapter 35, Genesis chapter 35. Yan. So, dito po, ako nagugulo yung aking yung aking, ayusin lang po natin, ha? Sige po. Yan. Parang maganda. Ang message po dito ay, the Genesis 35 shows God calling Jacob back to Bethel, the place where he first met him. God asked Jacob to return, clean his household and from idols, and renew his commitment. When Jacob obeys God, protects him, confirms his promises again, and renames him Israel, affirming his identity and destiny. Yun po, so nagbalik nga po si Jacob sa kanyang bahay, sa bigay na rin ng advice or sabi na rin po ito ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoon, pinabalik po siya doon sa bahay nila. At the same time, the chapter reminds us that life includes both blessings and pain. Ganun po ang buhay. May kasama parating na struggle, hirap, talaga naman pong pati hanggang ngayon, kasama po natin yan. That's life. Sabi nga, Raquel dies in childbirth. Isaac dies in old age. But through it all, God's covenant continues. Kahit na wala na po si Isaac, na wala na si Raquel, basta yung pangako pa rin po ng Panginoon ay tuloy-tuloy po yan. Okay po, ano po ba yung aral dito na natutunan natin sa Genesis chapter 35. When we return to God with obedience and repentance, He renew us and keep His promises no matter our past or present pain. God calls us to return to Him. Jacob had already encountered God before, but God still said, "Go up to Bethel." Even when we know God, He may call us back to our first love and deeper obedience. Kahit kilala na po natin ang ating Panginoon, tinatawag po niya tayo na magbalik po tayo sa Kanya, Magbalik po tayo sa Kanya. We must remove idols to experience renewal. Jacob told his family to put away foreign gods and cleanse themselves. Anything that takes God's place, fear, money, pride, relationships, must be surrendered to God. Nilinis niya po lahat at talagang kanyang sarili ay binigay na po niya sa Panginoon, and he surrendered everything sa ating Diyos. Obedience brings God's protections. Basta masunurin po tayo sa ating Panginoon, we are guided by God. After Jacob obeyed, the terror of God fell on surrounding cities and no one attacked them. When we walk in obedience, God becomes our defender. Kapag tama po yung ginagawa natin at naging masunurin tayo sa ating Panginoon, of course, God will be with us. He will protect us. He will guide us. God reaffirms His promises. God repeats the promise given to Abraham and Isaac. God does not forget His promises, even if time has passed or even
we have failed before. Basta promise niya yon, tutuparin niya yan kahit ano ang mangyari. Tinutupad yun ng ating Panginoong Diyos. Okay po? Our identity is in God or our past. God again calls Jacob Israel. God defines who we are, not our mistakes, fears, or failures. God's plans continues beyond one generation. Isaac's death closes one chapter, but God's covenant moves forward. Ibig sabihin, kahit namatay na si Isaac, pero yung covenant ng ating Panginoon sa lahi ni Isaac ay dire-diretso at tuloy-tuloy. So yun ay magtutuloy-tuloy through Jacob. At sa anak din po yun ni Jacob, magtutuloy-tuloy yan. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating chapter 35. Sana po may natutunan tayo dito sa ating pag-share ng Bible words para kahit hindi po kayo nakapagbabasa, at least meron po kayong knowledge. Ano ba tong mga to? Ano ba tong chapter na to? Ano ba to? So ngayon, meron na kayong kaalaman. Nakikilala nyo na ang mga anak ng ating Panginoon. Mula sa lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tatlo na po yung kilala nyo sa lahi sa mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga tinawag siya ang Diyos ni Abraham, Jacob, Isaac, and Jacob. Yan po. So, dito nai-apply din po natin yan sa ating buhay. Basta manalig lang po tayo parate, nakasama natin ng Diyos, na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit anong problema, kahit anong hirap, kahit anong pinagdaraanan natin, financial, fiscal, or spiritual problem. Manalig lang tayo that we have a big heart, big God. Our big God can solve everything in our life. Katulad ko po, meron ako iniisip ngayon bago ako nag-pray sa inyo. Ang sabi ko, dyan ka muna problema, kakausapin ko muna ang aking Panginoon at hihingi ako sa Panginoon ng tamang tao kung sino yung gagamitin ko sa aking project. May project po kasi ako. Ngayon, ayoko pong kumuha basta-basta. Ngayon po lahat tinataas ko sa Panginoon at siya po ang nagdadala sa akin doon sa tamang tao. Ganon po tayo dapat. Di po ba? Sana po may apply natin yung pang-araw-araw natin pag-aaral sa ating tunay na buhay. At huwag po kayo matatakot kahit may mga mabigat na problema dahil may nakahandang solusyon ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng problema na meron ang tao. Dahil yang problema ay kasama ng buhay. Kung nung araw ay gera dito, gera doon, pananakop ng mga property sa atin naman din, is survival tayo ngayon para mabuhay tayo. In Jesus' mighty name, to God be the glory.